Dali, tutong ba yan? Hi! Ang kapatid ko ay isang dakilang magkakalapati. And yes, meron siyang itlog ng kalapati na napisa at syempre naging sisiw. So yung sisiw na yan, bago pa siya lumaki ay nilalagyan niya ito ng singsing ng kalapati. At umakyat na rin ako dito sa rooftop para ipakita ko pa sa inyo yung iba pa niyang kalapati. So ito yung mga bahay ng kanyang pigeons. Ito naman sa isa kong kapatid na si Giel, may itlog yung kanyang kalapati, din tingnan niya siya. May kanya-kanyang hinahapunan itong mga pigeons niya sa loob. Tapos, ito yung iba't ibang ring ng kalapati. Meron daw clip, ayan, kapag ka malaki na at hindi nalagyan ng singsing, pwedeng clip na lang yung ilagay. So yun, may ibang klase pala siya. Itong orange, clip din yan. So, importante daw sa sisiw ng kalapati, pag maliit pa, sisiw pa lang, dapat daw nalalagyan na nitong ganitong ring para pwedeng ipang-race yung kalapati. Kapag daw walang ring, hindi nasuotan ng ganito, hindi siya pwedeng ipanglaban. O diba, may palaban-laban pang nagaganap? Oo guys, pinangre-race daw pala itong mga kalapati na to. Tinetrain din sila para ipang-race. And solid nga itong singsing nila. Tapos may mga code yan. Kapag nanalo, malalaman nila kung kaninong kalapate based dun sa code. Ganun lang naman yung nagigets ko. The rest, ewan ko ba't ganun. Meron silang training box. Hindi ko pala naipakita. Pero yon meron silang training box. Tapos dinadala nila yun sa ibang lugar. Pagkatapos doon nila pinapalipad yung kalapate. Tapos sinoorasan yata kung uuwi. So yun, kapag magaling yung kalapate, uuwi siya. Tinetrain sila una sa malapit, tapos papalayo ng papalayo yung hagis ng kalapate. So ayan, pinapalabas muna silang lahat. Kaya lang yung iba tinatamad, ayaw lumabas. At yan nga yung aking dalawang kapatid na nagkakalapate. And si Miko, yung isa si Giel. Tapos ito yung tinatawag nilang inakay pa, hindi pa siya lumilipad. Ayun yung iba, ayun. Nagliparan na sila. Ang tawag sa paglipad nila ng sabay-sabay ay rumuronda. Eh, sabi ng kapatid ko, rumuronda na daw yung mga kalapate. So, ganyan, paikot-ikot lang sila dyan, fly, fly, fly. Tapos, pag napagod, maya-maya, babalik na ulit. So, itong mga nandito na naiwan, mga inakay pa yan sila at hindi pa sila kayang lumipad ng mataas. So far, yung mga kalapati naman niya is malaya. Binabantayan nga lang nila kasi baka dagitin ng pusa. Magagaling pa naman kumuha ng kalapati yung pusa. Tapos patay. Yung iba naman, ayan o, pinuputol nila yung paa kapag ka maganda yung singsing tapos nadagit nila o napunta sa kanila. Grabe di ba? Para lang makuha yung singsing, puputulin nila yung paa ng kalapati. Kawawa naman. So yan guys, ito pa yung mga inakay niya na hindi pa marunong lumipad. Ang bilis nga lang magpadami ng kalapati at nagbe-breeding pa sila ha. Mukha naman silang magkakamukha. Pero may sinasabing mas pogi yung kalapati, ba't kaya ganun? Tapos nakikilala pa ng mga kapatid ko isa-isa yung mukha ng kalapati nila. Kahirap naman pare-parehas lang ang itsura. May mga pangalan pa yan, si Shiny, si Obito. Anyways, yun lang naman ang chika ko for today's video. So, sa katulad ng kapatid kong magkakalapati, kung naghahanap kayo ng singsing ng kalapati, nandiyan lang sa caption yung link. Click nyo lang yung link, malaroute na kayo sa Kalapati's World. Char! Makakapag-check out na kayo ng singsing ng kalapati. Pwede ibang singsingin nyo, okay lang naman. Yan lang, that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!